Hindi ko alam kung saan nagkamali ang mundo. Gabi-gabi, ginagapos ako ng mga alaala. Mapait, madilim, at punong-puno ng takot. Hindi ko inakalang ang gabi ng Disyembre na iyon ay magiging simula ng aking masalimuot na pagbabago. Ako si Maria, ang dalagang nagbago mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging halimaw para sa hustisya. Madilim ang gabing iyon, buo ang buwan, ngunit tila nagtatago ang liwanag nito sa ulap. Pauwi ako mula sa pagtitinda ng mga kalamay sa bayan. Ito na kasi ang nakasanayan kong gawin sa araw-araw. Nag-iisang anak lang ako at kailangang kumayod dahil may sakit ang aking ina. Ang ama ko naman ay sumakabilang bahay na, kaya mag-isa kong tinataguyod ang pangangailangan namin sa araw-araw. Sanay na ako sa paglakad sa mahabang kalsadang iyon. Palibhasa'y walang ibang daan papunta sa aming baryo. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng mga kuliglig at huni ng mga kabayong dinadaanan ko ang naririnig ko. Hindi ko napansin ang tatlong lalaking nagkukumpulan sa likod ng malaking puno. Bigla silang lumabas, sumalubong at binulungan ako ng mga salitang nakakakilabot. Sumama ka na lang, Maria. Promise, mabilis lang ito. Sabi ni Tomas, ang leader nila. Matagal ko na siyang kilala. Palagi siyang nakatingin sa akin sa palengke o kahit saan man ako magpunta. Madalas, nakikita ko siya. Ngunit hindi ko kailanman inisip na kaya niyang gawin ito sa akin. Ang harangin ako kasama ang mga kaibigan niya. Dapat pala sa umpisa pa lang na may kakaiba sa kanya. Sa kanila ay umiwas na ako. Nakaramdam ako ng takot sa kanila. Kaya tumakbo ako at iniwan na lang ang basket na dala ko. Ngunit hindi ko sila natakasan. Isang malakas na suntok ang tumama sa tiyan ko. Bumagsak ako sa lupa. Nagmakaawa ako. Umiyak ako. Ngunit wala silang awa. Ang mga mata nila ay parang mga gutom na lobo. Parang awa niyo na. Wag. Saglit lang ito, Maria. Hindi ako magsusumbong. Palayain niyo na lang ako. Mamaya ka na namin palalayain. Pagbigyan mo muna kami. Nagmamakaawa ako. Paggising ko, duguan ako at halos subad. Iniwan nila ako sa gitna ng masukal na kakahuyan na parang basahan na itinapon pagkatapos gamitin. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Hindi lang ang pagkababae kong masakit. Ang puso ko, ang utak ko, nagdurugo sa sobrang sakit. Parang sinasaksak mong paulit-ulit. Walang tao sa paligid. Walang tutulong. Halos gumapang ako pauwi. Ngunit kahit sa sariling magulang ko, hindi ko masabi ang nangyari. Paano mo maipapaliwanag ang ganoong klase ng kahihiyan? Tsaka may sakit ang aking ina. Ayokong pati siya ay masaktan pa. Isang linggo akong nagkulong sa bahay. Hindi ako kumakain. Hindi rin ako nagsasalita. Sa bawat pagsilip ko sa salamin, nakikita ko ang isang babaeng sira. Durog. Gusto kong maghiganti. Gusto kong maramdaman nila ang sakit na pinaranas nila sa akin. Ngunit paano? Ako'y mahina.
Isang dalagang walang kakayahang lumaban sa 3 halang ang kaluluwa. Isang gabi, nakarinig ako ng mahihinang pagtawag mula sa labas. Maria. Parang pabulong na hangin na tumawag sa pangalan ko. Lumabas ako ng bahay at nakita ko ang isang matandang babae sa likod ng isang puno. Kung gusto mong makapaghiganti, sumama ka sa akin. Sabi niya. Sino ka? Hindi ko siya kilala. Ngunit may kakaiba sa kanyang presensya. Parang hinahatak ako ng isang misteryosong puwersa papunta sa kanya. Ako ang tutulong sa iyo upang maipaghiganti mo ang iyong sarili laban sa mga taong umabuso sa iyo. Teka, paano mo nalaman na nangyari sa akin? Hindi na mahalaga yon. Ang importante ay matutulungan kita sa problema mo. Dinala niya ako sa isang liblib na kuweba sa kagubatan. Doon, tinuruan niya ako ng mga dasal at ritual. Sinabi niyang kailangan kong ialay ang huling hibla ng aking pagkatao upang magising ang halimaw na nasa loob ko. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, ininom ko ang dugo ng itim na manok at nilagyan ng langis ang buong katawan ko. Pakiramdam ko'y may sumisigaw sa loob ng utak ko. Napasigaw ako ng malakas at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kakaibang lakas na bumabalot sa akin. Hindi na ako tao. Ang mga mata ko'y nagiging pula tuwing nagagalit ako. Ang balat ko'y nagiging makunat. May mahahabang pangil. At may matatalas na kuko na humahaba sa aking mga daliri. Ang dating mahina at takot na si Maria, ngayon ay isang halimaw na gutom sa hustisya. Unang biktima ko ay si Dencio. Nakita ko siya sa palengke. Nagpapatawa kasama ang mga kaibigan niya. Hindi nila ako napansin nang lapitan ko sila. Nang sumapit ang gabi, sinundan ko siya papauwi. Siya ang uunahin ko. Total naman malaman siya. Siya ang kauna-unahang makakatikim ng paghiganti ko. Pagdating niya sa isang madilim na eskinita, tumalon ako mula sa bubong at hinila siya papunta sa dilim. Nagsisisigaw siya, ngunit walang nakarinig. Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi mo na ako natatandaan? Bulong ko sa kanya habang pinipilipit ko ang kanyang leeg. Aray! Sino ko ba? Ano ba kasalanan ko sa'yo? Hindi mo na natatandaan? Sino ko ba talaga? Hindi mo na natatandaan ng babaeng binaboy niyo? Hindi. Maria? Oo. Ako nga. Kikitilin ko na sana ang buhay ni Dencio nang biglang makarinig ako ng ingay mula sa mga tao. Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita at sisiguraduhin kong hindi ka na makakaligtas. Napansin kong napangisi siya sa sinabi ko. Hindi ko akalaing darating ang araw na ako mismo ang magiging bangungot ng mga lalaking minsang gumawa sa akin ng kasamaan. Hindi ko ginusto ito, pero pinilit nila akong tahakin ang landas na ito. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong matuwa sa pagbabagong ito, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang bawat sigaw nila sa gabi ay musika sa aking pandinig. Madilim ang gabi nang masundan ko si Dencio, pauwi mula sa inuman nila sa sabungan. Lasing na lasing siya. Paika-ikang naglalakad sa masukal na daanan, pauwi sa kanilang bahay. Nakangiti pa siya, marahil iniisip kung paano siya muling gagawa ng kasamaan. Hindi niya alam na ngayon ko nakikitilin ang buhay niya. Nagpakita ako mula sa anino. Hinaharangan ang kanyang daan.
Napahinto siya at tinignan ako ng mabuti. Sandali akong kinilabutan nang makita ko ang ekspresyon niya. Hindi takot, kundi tuwa. Maria! Ano bang ginagawa mo rito sa ganitong oras? Sabik ka bang makita ako? Ngumisi ako, pero hindi sa paraang nais niyang makita. Densyo, malamig kong tawag sa pangalan niya. Ako ba ang sabik? O ikaw? Napakunot ang noo niya, pero hindi pa rin siya nag-aalalang lumapit sa akin. Ano ka ba naman, Maria? Hindi ka pa rin nakakamove on sa nangyari noon. Ang tagal na nun. Tapos na yun. Tapos na? Mabilis akong lumapit sa kanya. Inilapit ko ang mukha ko sa mukha niya. Sa malapitan, kita ko ang pamumula ng kanyang mata dahil sa alak. Ang singaw ng kanyang hiningang bumalot sa akin. Ikaw ang may sabi niyan, Densyo? Napa-atres siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na inaksaya ang oras. Sa isang iglap, sinunggaban ko siya. Sinakal ko siya gamit ang isang kamay habang pinipigilan ang kanyang katawan. Sinubukan niyang lumaban, pero mahina siya. Walang laban sa bagong lakas ko. Maria! Wag! Pasigaw niyang pagsusumamo, pero wala na akong awa. Ito ba ang sinabi ko noon? Densyo, nagmakaawa rin ako noon, hindi ba? Nanginginig siya. Sinusubukan akong itulak, pero lalo ko pang hinigpitan ang pagkakahawak. Maria! Patawad! Patawad? Hindi mo na yan makukuha. Sa isang mabilis na galaw, sinaksak ko ang matatalim kong kuko sa kanyang leeg. Napanganga siya, ngunit hindi na nakasigaw. Kitang-kita ko ang panlilisik ng kanyang mata bago siya tuluyang mawalan ng buhay. Bagsak ang katawan niyang duguan sa lupa. Ngumisi ako bago tumalikod. Isa na ang nabawasan. Si Tomas na ang susunod. Alam kong nararamdaman na niya ang takot. Mula nang matagpuan ang bangkay ni Densyo, hindi na siya lumalabas ng mag-isa. Pero kahit pa magtago siya, hindi siya makakatakas sa akin. Nakita ko siyang naglalakad pauwi mula sa bahay ng kanyang nobya. Malalim ang gabi at alam kong nagmamadali siyang makauwi. Hindi niya napansin ang paglapit ko mula sa dilim. Tomas, malamig kong tinig na bumulong sa likuran niya. Napalingon siya at kita ko agad ang takot sa kanyang muka. Maria! Akala mo ba nakalimutan na kita? Napalunok siya. Sinubukan niyang umiwas. Maria, kung ano man ang iniisip mong gawin, hindi ko naman ginusto ang nangyari noon. Hindi ko naman kasalanan. Si Densyo ang may gusto noon. Lumapit ako sa kanya. Pinipilit siyang umatras palapit sa isang madilim na sulok. Ganun ba? Hindi ikaw ang may gusto. Pero wala ka ring ginawa para pigilan sila. Hindi ba dapat pareho lang yon? Hindi, Maria. Nananaginip ka lang. Ginugulo ka lang ng isip mo. Huwag mo akong gawing tanga, Tomas. Natatandaan mo ba kung paano ka tumawa noon? Kung paano mo sinabi na wala akong magagawa dahil mahina lang ako? Napapikit siya. Nanginginig na ang kanyang katawan. Maria! Pakiusap! Patawarin mo na ako! Napangiti ako. Dahan-dahang inilapit ang labi ko sa kanyang tenga. Sige, tatanggapin ko ang patawad mo. Bahagya siyang napahinga ng maluwag. Akala niya'y pinapatawad ko nga siya. Ngunit bago pa siya makagalaw, hinablot ko ang kanyang dibdib at marahas na bumaon ang aking matatalim na kuko sa kanyang laman. Napakapit siya sa kamay ko. Sinusubukang alisin ito pero huli na. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata habang unti-unti kong hinugot ang kanyang puso. At nang matanggal ko ito, tuluyan nang naglaho ang kanyang buhay. Ginitian ko ang malamig niyang katawan. Isa na lang. Si Raul ang pinakahuling buhay sa kanilang tatlo.
Alam kong hindi na siya mapakali. Ilang araw na siyang nagkukulong sa bahay, hindi lumalabas. Kahit sa gabi, hindi siya natutulog. Palaging may hawak na itak sa tabi niya. Pero alam kong darating ang araw na pagod na siyang maghintay. At dumating nga ang gabing iyon. Lumabas siya ng bahay. Hawak ang itak. Palingalinga sa paligid. Alam niyang may sumusunod sa kanya. Alam niyang hindi siya ligtas. Lumabas ako mula sa pagkakatago. Raul. Napalingon siya at kitang-kita ko ang pagkaputla ng kanyang muka. Hindi! Imposible! Ano? Hindi ka ba natutuwa? Ako ang pinakagusto mo noon, hindi ba? Napasandal siya sa pader, nanginginig. Maria! Pakiusap! Lumapit ako sa kanya. Marahan, pinaglalaruan ang takot sa kanyang mga mata. Pakiusap? Inilapit ko ang mukha ko sa kanya. Iyan din ang sinabi ko noon. Raul, napapikit siya. Huminga ng malalim. Alam niyang wala na siyang ligtas. Sinubukan niya akong hatawin ng itak. Ngunit mabilis akong umiwas. Sa isang iglap, hinawakan ko ang kanyang kamay at pinilipit ito. Napasigaw siya sa sakit. Napaluhod. Maria! Tama na! Makiusap! Ayoko pang mamatay! Akala mo ba may awa pa ako? Bago pa siya makasagot, isang mabilis na galaw ang ginawa ko. At sa isang saglit, ang sigaw ni Raul ay tuluyan ng naputol. 3 na silang nawala at sa wakas, natamo ko na ang aking hustisya. Kinabukasan, nagimbal ang buong baryo sa bangkay ni Raul. Walang may alam kung sino ang may kagagawan. Sa pangatlong pagkakataon, nagulantang ang baryo sa bangis ng aswang na pumapatay sa mga lalaki. Alam kong kailanman ay hindi ko na maibabalik ang dating ako. Ang halimaw sa loob ko ay hindi na kailanman mawawala. Ngunit sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, nakikita ko ang aking refleksyon sa tubig. Hindi na isang mahina at durog na babae. Kundi, isang nilalang na lumaban at nagtagumpay. At sa katahimikan ng gabi, naririnig ko pa rin ang kanilang mga sigaw. Ngunit hindi na ako natatakot. Dahil ako si Maria at natamo ko na ang aking hustisya. Mainit ang hangin na dumadampi sa aking balat at ramdam ko ang bigat ng aking tiyan habang nakasandal ako sa upuan ng sasakyan. 7 buwan na akong buntis at kahit anong pilit kong maging komportable, mahirap pa rin. Kasalukuyan kaming nasa biyahe ng asawa kong si Daryl. Naglalakbay papuntang probinsya upang magbakasyon bago ako manganak. Malapit na tayo, love. Konting tiis na lang. Okay. Pero parang ang tagal natin sa daan, love. Way says 2 more hours. Pero parang naliligaw tayo. Saglit niyang tinignan ang GPS sa cellphone. Pero nagloko ito at biglang nag-recalculate. Ha? Walang signal? Napakunod ang noo ko at lumingon sa paligid. Palibas ay hindi pamilyar sa lugar. Hindi ko na malayang napapalibutan na pala kami ng matataas na puno
at makapal na halaman. Kakaunti na rin ang mga bahay na nadaanan namin sa daan at karamihan ay lumang-luma. Halos nagmumukhang abandonado. Daryl, sigurado ka bang tama yung dinadaanan natin? Kanina lang okay yung direksyon sa mapa. Sagot niya, pero halata ang pag-aalala sa boses. Parang wala tayo sa tamang kalsada. Habang pumabaybay pa kami sa makipot at lumang kalsada, mas lumalalim ang pakiramdam ko ng kaba. Walang ibang sasakyan o tao sa paligid, at ang liwanag ng araw ay unti-unting kinakain ng papalapit na gabi. Maya-maya, may nakita kaming maliit na karatula sa gilid ng kalsada. Halos natatakpan na ng mga baging at dahon. Napakunot ang noo ko. Hindi ito ang baryong dapat naming puntahan, pero mukhang ito lang ang may direksyon. Wala na kaming ibang daan pabalik, kaya napatingin ako kay Daryl. Tuloy na lang tayo dito, love. Baka may matuluyan tayong lodging o kahit bahay na pwedeng makausap. Sige, pero kapag may nakita tayong ibang daan palabas, bumalik na lang tayo ah. Dahan-dahan niyang ipinasok ang sasakyan sa lumang kalsada, papasok sa baryo. Masyado itong makitid kaya't halos dumidikit na sa gilid ng sasakyan ang makakapal na halaman. Habang lumalalim ang biyahe, mas lalong lumalalim din ang pakiramdam kong may mali. Nang marating namin ang bayan, unang pumasok sa isip ko ang kakaibang katahimikan. Walang ingay ng motor, wala ring mga batang naglalaro sa daan. Ang mga bahay ay yari sa lumang kahoy at pawid, at karamihan ay mukhang luma na, pero hindi abandonado. Napahinto si Daryl sa harap ng isang lumang tindahan. Lumabas siya ng sasakyan at nagtawag sa bintana ng tindahan upang magtanong kung may matutuluyan ba kami. Ako naman ay nanatili sa loob ng sasakyan. Pinagmamasdan ang paligid. Maya-maya pa, isang matandang babae ang lumabas sa tindahan. Manipis ang kanyang katawan, baluktot ang kanyang likod, at ang kanyang buhok ay maputi na. Pero ang mas lalong pumukaw sa akin ay ang paraan ng kanyang pagtitig sa akin, o mas tama, sa aking tiyan. Lumapit ang matanda kay Daryl at nag-usap sila, pero hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila. May sinasabi ang matanda habang panay ang tingin sa akin, at napansin kong parang kinakabahan ng asawa ko. Ilang saglit pa, bumalik siya sa sasakyan. Ano raw? Tumuloy daw tayo sa bahay ng kapitan. Doon daw tayo pwedeng magpalipas ng gabi. Hindi ko alam kung bakit, pero may bumibigat sa loob ng dibdib ko habang lumalayo kami sa tindahan. Pakiramdam ko, may mga matang nakatingin sa amin mula sa bawat sulok ng baryo. At doon, nagsimula ang takot na hindi ko maipaliwanag. Nang marating namin ang bahay ng kapitan, halata agad ang kaibahan nito sa ibang bahay sa baryo. Bagamat yari rin sa kahoy, mas malaki ito at may matibay na bakod. May ilaw sa loob, tanda na may mga taong nakatira dito. Pagkabukas ng gate, bumungad ang isang matandang lalaki na mukhang nasa edad 70. Matikas pa rin ang tindig niya at ang kanyang mata ay tila ba puno ng karanasan at pagsubok. Kayo ba yung mga dayuhan? Opo, ako po si Daryl at ito po ang asawa kong si Isay. Naligaw po kami at sabi po ng tindera kanina na dito raw po kami pwedeng magpalipas ng gabi. Tumingin ang kapitan sa akin, tapos sa tiyan ko. Ilang saglit siyang natahimik bago tumango. Malamig na sa labas. Pumasok na kayo. Habang nasa loob kami,
hindi ko maiwasang mapansin ang dekorasyon ng bahay. Maganda ito at halatang may kaya ang nakatira dito. May mga mamahaling kagamitan. May mga halaman na hindi ko alam ang tawag. Nang umupo kami sa sopa, lumapit ang kapitan at tumitig sa akin. Buntis ka. Opo. Mahirap ang mga anak, lalo na sa ganitong lugar. Nagkatinginan kami ni Daryl. May kakaiba sa tono ng matanda. Parang may ibig siyang sabihin na hindi niya sinasabi ng direkta. Bago pa kami makapagtanong, may lumabas mula sa kusina. Isang matandang babae na may dalang tray ng pagkain. Siya marahil ang asawa ng kapitan. Ngumiti siya sa amin, pero hindi rin maikakaila ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Kumain mo na kayo. Kailangan niyong magpalakas. Pagkatapos naming kumain, panay ang sulyap ko sa bintana. May nararamdaman akong hindi maipaliwanag. Parang may mga matang nakamasid sa amin mula sa labas. Napatingin ako kay kapitan. Pasensya na po, pero may problema po ba? Dapat hindi na kayo napadpad dito. Lalo na ikaw. Bakit po? Tumahimik siya sa loob ng ilang segundo bago siya magsalita. Dahil ang baryong ito ay hindi ligtas para sa mga buntis. Bigla akong nakaramdam ng malamig na kilabot sa likod. Anong ibig niyong sabihin? Muling tumingin sa akin ang kapitan. Mas seryoso at mas mabigat ang kanyang ekspresyon. Alam niyo ba kung ano ang tinatawag sa amin ng mga bata sa baryong ito? Baryo San Roque? Hindi. Ang baryong ito ay tinatawag na baryong bawal ang buntis. At doon ko lang napansin, mula sa madilim na bintana, may isang pares ng pulang mata na nakatingin sa akin. Hindi ako makagalaw. Parang nanigas ang buo kong katawan matapos marinig ang sinabi ni kapitan. Bago pa ako makapagtanong, biglang may malakas na kalabog mula sa bubungan. Napapitlag ako sa takot. Maging si Daryl ay napatingin sa itaas. Narito na sila. Wika ng matandang babae. Mahigpit na hawak ang isang rosaryo. Mura ni Daryl. Agad siyang tumayo at tumingin kay kapitan. Ano to? Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Ngunit hindi na kailangang sumagot ang matanda. Dahil sa sumunod na segundo, sabay-sabay na nagkalabugan sa paligid ng bahay. Parang may mga matatalas na kuko na kumakayod sa pader. Parang may mabibigat na anino na naglalakad sa labas. At nang sumilip ako sa bintana, doon ko sila nakita. Mga nilalang na hindi tao. Mahaba ang mga kuko. Namumutla ang mga balat. Nangingitim ang mga balat. At ang mga mata nila ay kasing pula ng dugo. Ang ilan sa kanila ay nakangisi. Ipinapakita ang mahahabang pangil. Hindi sila aalis hanggat hindi nila nakukuha ang sanggol. Nanginginig akong napahawak sa aking tiyan. Huwag kang matakot. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Biglang may malakas na kalabog mula sa pintuan. Halos mapatalon ako sa gulat. Hawakan niyo to. Mabilis na inabot sa amin ni kapitan ang ilang bawang at isang bote ng langis. Ipunas niyo sa katawan niyo. Nakakapagpataboy ito ng mga aswang. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan. Nagmamadaling kinuha ni Daryl ang langis at pinahiran ako. Saka siya kumuha ng matalim na itak na nakasabit sa dingding. May iba po bang daan palabas? Bukas ang likuran, pero dapat mabilis kayo. May ilang aswang doon, pero mas marami sa harapan. Muling dumagundong ang bubungan. Parang may mabigat na bagay na bumagsak doon. O isang nilalang
na nag-aabang ng tiyempo upang makapasok. At sa isang iglap, pumutok ang isang bintana. Pumasok ang isang aswang. Parang naging mabagal ang lahat. Kitang-kita ko kung paano dumaan sa bintana ang isang aswang. Payat ngunit matangkad. At ang mga kuko ay parang patalim. Agad itong tumingin sa akin. Sa aking tiyan. At ngumisi. Ang bango. Bulong nito sa tinig na nakakapangilabot. Nanginginig ako sa takot ngayon. Mabilis na sumugod si Daryl at buong lakas na sinaksak ang itak sa dibdib ng aswang. Sumigaw ito sa sakit pero hindi bumagsak. Lalo itong nagalit at sa isang iglap ay sinunggaban niya si Daryl. Daryl! Ibinagsak siya sa sahig. Ang matandang babae ay patuloy sa pagdarasal habang si Kapitan ay may hawak na baril. Binaril ang isa pang aswang na sumilip sa bintana. Kailangan naming umalis dito. Ngayon na. Sa kabila ng sakit ng aking tiyan at takot, dinampot ko ang isang bote ng langis at winisikan ang aswang na nasa ibabaw ni Daryl. Napasigaw ito sa hapdi. Halos matunaw ang balat. Mabilis na itinulak ni Daryl palayo ang nilalang at hinila ako patungo sa likuran ng bahay. Kailangan nating tumakbo! Wala na kaming inaksayang oras. Sumabog ang isa pang bintana at mas maraming aswang ang pumasok. Sila ay gumagapang sa dingding. Ang ilan ay tumatalon na parang mga hayop na gutom na gutom. Huwag niyo silang hayaang makatakas. Patakbo kaming dumaan sa likod bahay. Madilim ang daan, puno ng talahiban at makakapal na puno. Mula sa likuran, rinig na rinig namin ang nakakapangilabot na mga hiyaw ng mga nilalang na yon. Huwag kayong hihinto! Mabilis kaming tumakbo, pero naramdaman kong biglang sumakit ang aking tiyan. Daryl! Napaluhod ako sa lupa. Hindi! Isay! Kaya mo to! Tinulungan ako ni Daryl, pero nang tumingin ako sa paligid, may isa pang aswang na bumagsak mula sa puno. Mahaba ang buhok at ang bibig ay punong-puno ng matatalas na ngipin. Huli ka na! Bulong nito bago ito sumugod sa akin. Wala akong nagawa. Iniisip na iyon na ang katapusan ko. Ngunit bago pa ako maabutan ng aswang. Humanda ka sa aking aswang ka! Biglang sumugod si Daryl. Sinaksak niya ang aswang ng itak sa leeg nito. At sa isang iglap, napuno ng dugo ang lupa. Sige na! Umalis na kayo! Kami na ang bahala dito. Pero, paano po kayo? Kaya na namin to. Nakausap ko na kanina yung mga taga-baryo. Pagtutulong-tulungan namin ang mga aswang. Umalis na kayo habang wala pa sila. Sige na! Daryl, iligtas mo ang mag-ina mo. Mabilis kaming tumakbo papunta sa kalsada. Sa di kalayuan, kita namin ang sasakyan. Nasa parehong lugar kung saan namin ito iniwan. Doon kami pupunta. Doon kami makakatakas. Habang nasa loob ng sasakyan, mabilis na pinaandar ni Daryl ang makina. Dumadagundong pa rin ang paligid sa ingay ng mga aswang. Pero nang magsimulang umandar ang sasakyan, unti-unti silang umatras. Habang lumalayo kami sa baryo, may mga hindi nakikitang pader ang pumigil sa kanila. Hindi sila nakalapit sa kalsada palabas. At nang tuluyan kaming makalabas ng baryo, tahimik, walang mga aswang, wala nang tunog ng mga matatalas na kuko o mababangis na sigaw. Tumingin ako sa likuran, pero ang baryong dating naroon ay bigla na lang nawala.
Parang hindi ito kailanman naging bahagi ng mundong ito. Tapos na. Niyakap niya ako at sa unang pagkakataon, mula nang dumating kami sa baryong iyon, nakahinga ako ng maluwag. Hinding-hindi na namin babalikan ang lugar na ito at kailanman hindi na namin ito makikita ulit. Ako si Carlo, 18 taong gulang, at kasama ko ang aking nakatatandang kapatid na si Lucas, 22 taong gulang. Sa aming paglalakbay upang tuklasin ang mga liblib na lugar ng ating bansa, napadpad kami sa isang baryo na matagal nang binalot ng mga kwentong kababalaghan. Habang papalapit kami, napansin ko ang kakaibang katahimikan ng lugar. Tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng dahon ang maririnig. Pagdating sa sentro ng baryo, napansin namin ang isang maliit na tindahan. Dahil sa pagod at uhaw, naisipan naming pumasok upang magpahinga at bumili ng maiinom. Doon namin nakilala si Nita, ang tagapagbantay sa tindahan. Siya ay may mahabang itim na buhok, mapupungay na mata, at kutis na parang porselana. Agad akong nabighani sa kanyang kagandahan, at napansin kong ganoon din si Kuya Lucas. Habang bumibili, nagkaroon kami ng pagkakataong makipag-usap kay Nita. Siya ay mabait at palakaibigan, kaya't hindi namin namalayan ang paglipas ng oras. Inalok niya kami ng magpahinga muna sa kanilang bahay, at dahil sa kanyang alok at sa aming pagod, pumayag kami. Sa mga sumunod na araw, madalas kaming magkasama ni Nita. Si Kuya Lucas ay tila nagiging tahimik at mailap tuwing kasama namin siya. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Nita sa tabing ilog, inamin ko sa kanya ang aking nararamdaman. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang sumulpot si Kuya Lucas at hinila ako papalayo. Carlo, anong ginagawa mo? Kuya, gusto ko lang namang ipahayag ang nararamdaman ko kay Nita. Hindi mo ba nakikita? Pareho tayong may gusto sa kanya. Pero hindi ito tama. Kapatid kita, hindi tayo dapat mag-away dahil sa isang babae. Nagkaroon kami ng mainitang pagtatalo ni Kuya Lucas. Hindi ko matanggap na pinipigilan niya ako sa aking nararamdaman. Sa huli, nagpasya kaming umiwas muna kay Nita upang maiwasan ang mas malalang alitan. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa aming tinutuluyan, may narinig akong pag-uusap sa labas ng bintana. Dahan-dahan akong sumilip at nakita ko ang ilang matatandang babae na nag-uusap tungkol kay Nita. Ayon sa kanila, si Nita ay isang bangkilan, isang uri ng aswang na gumagamit ng kanyang kagandahan upang maakit ang mga kalalakihan at gawing pagkain. Nabasa ko rin sa isang artikulo na ang bangkilan ay kilala sa kanilang pambihirang kagandahan na ginagamit upang maakit ang kanilang biktima. Agad akong kinabahan at naisip si Kuya Lucas. Kailangan ko siyang balaan. Hinanap ko siya sa paligid hanggang sa makita ko siyang papunta sa bahay ni Nita. Dali-dali akong tumakbo at pinigilan siya. Kuya, hintay! May nalaman ako tungkol kay Nita. Ano na naman yan, Carlo? Hindi ba't nagkasundo na tayong umiwas na sa kanya? Hindi ito biro, kuya. Si Nita ay isang bangkilan. Narinig ko ang mga matatanda kanina. Ginagamit niya ang kanyang kagandahan upang maakit tayo at gawing pagkain. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha ni Kuya Lucas. Ngunit sa huli, naniwala siya sa akin. Nagpasya kaming harapin si Nita
upang makumpirma ang katotohanan. Pagdating sa kanyang bahay, nadatnan namin siyang nakaupo sa harap ng tindahan at tila walang alam sa aming nalaman. Nita, kailangan naming malaman ang totoo. Ikaw ba ay isang bangkilan? Napawi ang kanyang ngiti sa muka at napalitan ng seryosong ekspresyon. Sino ang nagsabi sa inyo niyan? Hindi na mahalaga kung sino. Ang mahalaga ay malaman namin ang katotohanan. Bigla siyang tumawa ng malakas, isang tawang malamig at nakakakilabot. Mukhang marami na kayong nalalaman. Ngunit, huli na ang lahat para sa inyo. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Ang dating magandang dalaga ay naging isang nakakatakot na nilalang na may matatalas na pangil at mahahabang kuko. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at kagutuman. Agad kaming umatras ni Kuya Lucas, ngunit mabilis si Nita. Sinugod niya kami ng buong bilis. Sa kabutihang palad, naalala ko ang dala naming mga kutsilyo at bawang. Mga bagay na ayon sa mga kwento ay epektibong panlaban sa mga aswang. Kuya, gamitin mo ang bawang! Agad naming hinarap si Nita, gamit ang mga dala naming panlaban. Sa kabila ng kanyang lakas at bilis, nagawa naming makaiwas sa kanyang mga atake. Papatayin kitang aswang ka! Lilinlangin mo pa kaming magkapatid! Humanda ka! Sa isang pagkakataon, nagawang saksakin ni Kuya Lucas si Nita sa dibdib gamit ang kutsilyo na may bawang. Napasigaw siya sa sakit at unti-unting bumagsak sa lupa. Habang nakahandusay si Nita, bumalik ang kanyang anyo sa pagiging tao. Sa kanyang huling hininga, bumulong siya. Hindi ko ginusto ang maging ganito. Patawarin niyo ako. Pagkatapos ng insidenteng iyon, agad kaming umalis ni Kuya Lucas sa baryo. Huminto kami sa paglalakad at nag-usap kami tungkol sa nangyari. Pasensya ka na, Carlo. Hindi ko dapat hinayaan na mag-away tayo dahil kay Nita. Oo nga, Kuya. Buti na lang at nalaman natin ang totoo bago pa naging huli ang lahat. Nagkaayos kami ni Kuya Lucas habang naglalakad palayo sa kinatatakutang baryo. Pareho kaming tahimik sa simula, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga nangyari. Para bang kahit ligtas na kami, naiwan pa rin sa dibdib namin ang bakas ng takot, galit at pagkalito. Alam mo, Carlo, kung hindi mo ako sinabihan nung gabi na yon, baka hindi na ako magising kinabukasan. Buti na lang at naniwala ka, Kuya. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang kalsada palabas ng baryo. Walang ibang tao, walang ingay. Parang ang mismong baryo ay nanahimik na rin pagkatapos ng matagal na panahon. Sa loob-loob ko, para bang may sumpang naputol. Habang papalayo, napag-isip-isip ko ang lahat ng nangyari. Ang alindog ni Nita, ang pagtatalo namin ni Kuya, ang banta ng kamatayan sa kamay ng isang nilalang na noon ay inakala naming tao. Ang lahat ng iyon ay katang-isip. Ngunit ang mga sugat sa katawan namin at ang bigat sa damdamin ay tunay. Kuya, naisip ko lang, hindi lang tayo na biktima ng isang aswang. Nabiktima rin tayo ng sarili nating kahinaan. Oo, naakit tayo sa kagandahan ng hindi natin iniisip kung ano ang nasa likod nito. Mas nauna pa nating piliin ang babae kaysa ang pagkakapatid natin.
Biglang naging magaan ang pakiramdam ko, para bang sa simpleng pag-amin na iyon. Nabura ang lamat sa relasyon naming magkapatid. Napagdaanan na namin ang literal na kamatayan, ngunit sa huli, pinili pa rin naming buuin ang tiwala sa isa't isa. Makalipas ang ilang linggo, bumalik kami sa lungsod. Wala kaming sinabi kahit kanino tungkol sa nangyari sa baryo. Sino ba naman ang maniniwala? Isa lang ang alam natin. Totoo ang mga bangkilan at sa likod ng kagandahan ay maaaring may nagkukubling halimaw. Hindi na kami muling naglakbay pa sa mga baryong hindi kilala. Naging mas maingat kami. Naging mas mapagmatsyag. Pero higit sa lahat, naging mas matatag ang samahan naming magkapatid. At minsan, kapag tahimik ang gabi at umaalon ang hangin sa bintana, sumasagi pa rin sa isip ko ang titig ni Nita. Hindi ko ginusto ang maging ganito. Sa kabila ng lahat, hindi ko maitanggi. May lungkot sa kanyang tinig. Maaaring halimaw siya, oo, pero sa huli, tao pa rin ang kaluluwa niya. Siguro nga, minsan, ang halimaw ay bunga laman ng sugat na hindi maagapan. At kami, sina Lucas at Carlo, magkapatid, mga nakaligtas at mga saksi sa isang kwentong hindi kailanman malilimutan. Hindi pangkaraniwan ang katahimikan tuwing Semana Santa sa isang probinsya. Pero ngayong taon, iba ang pakiramdam ko. Parang may mabigat sa hangin. Hindi lang pananampalataya ang nangingibabaw, kundi takot. Bagay na hindi maipaliwanag pero rinig sa bawat patak ng orasyon at bulong sa paligid. Ako si Julius, 29 na taong gulang. Lumaki ako rito sa probinsya, sa isang baryong pinamumugaran ng mga lumang paniniwala. Naniniwala kami sa multo, lamang lupa, at higit sa lahat, sa mga aswang. Simula bata pa ako, kwento na ng mga matatanda ang tungkol sa mga nilalang na sumasabay sa dilim. Pero gaya ng karamihan, lumaki rin akong nagdududa. Araw ng Huwebes Santo nang huli kaming magkita ni Tessa. Si Tessa, siya ang dahilan kung bakit pumupunta ako sa simbahan kahit pagod na sa trabaho. Tahimik siya, may tinatagong lungkot sa mga mata, pero kabaliktaran nun, ang ngiti niya. Palaging may init, parang sinag ng araw tuwing tag-ulan. Nililigawan ko siya. Hindi ako sigurado kung may pagtingin siya sa akin, pero hindi niya rin naman ako itinataboy. Bawat usap namin, tila may halong pangako. Nang gabing yun, tumambay kami sa may gilid ng lumang kapilya. Maliwanag ang buwan, at sa mga oras na yun, para bang kami lang ang tao sa mundo. Julius, kung sakaling may mangyaring masama sa akin, tatanggapin mo ba ako? Bakit mo naman nasabi yan? Huwag kang lalabas sa Biyernes Santo, lalo na kapag dumilim na. Ano mang marinig mo, ano mang makita mo, huwag kang lalapit. Tessa, anong sinasabi mo? Nakatingin siya sa akin at ngayon ko lang nakita ang ganong klaseng takot sa mga mata niya. May mga bagay kang hindi naiintindihan. Julius, may sumpa ang lugar na ito. Bahagi na ako ng sumpang yun. Bigla siyang tumayo. Tumakbo palayo. Hindi ko na siya nahabol. Kinabukasan, Biyernes Santo. Parang walang kakaiba sa umaga. Tahimik ang buong bayan.
Walang karne sa hapag, walang kantahan, walang TV. Lahat ng tao nasa simbahan o sa kani-kanilang bahay. Nasa kalsada ako, nag-aayos ng sirang bubong ni Aling Clara. Wala pa rin signal. Naisip kong normal lang. Ganito naman tuwing Semana Santa eh. Dumidilim na. Pumigat ang ulap. Walang ulan, pero tila papalapit ang unos. At doon nagsimula ang lahat. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Isang babae na duguan ang hita at umiiyak. Kinain niya. Diyos ko, kinain niya ang asawa ko. Teka, kinain ba Nina? Kinain niya. Kinain ng aswang ang asawa ko. Sigurado ka ba na aswang? Hindi totoo ang mga aswang. Oo nga. Hinatangkay nga kami ng aswang. Kinain ng asawa ko ng aswang. Hindi pa ba sapat na ebidensya ang dugo ang hita ko? Walang naniwala. Hanggang sa nakita namin ang isang katawan na literal na binuksan. Parang kinalaykay ang lamang loob. Hindi tao ang gumawa nun. At doon namin siya nakita. Isang nilalang na lumilipad. Hindi lang basta lumilipad, kundi hati ang katawan. Wala ang kalahati nito mula baywang pababa. Lumilipad gamit ang malalaking pakpak ng paniki. Mapupula ang mga mata. Matutulis ang mga kuko at mga ngipin. Sa liwanag ng buwan, nakita namin ang mukha niya. Mukhang halimaw man siya, pero kitang-kita kung sino ito. Si Tessa. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwala. Totoo ang mga aswang. At si Tessa, ang babaeng nililigawan ko ay isa palang aswang. Patay ang mga poste ng kuryente. Kakaibang dilim ang bumalot sa buong baryo. Ang mga bahay ay sarado. Ang mga bata ay tinakpan ng kumot. Sa gitna ng lansangan, naroon ang isang bangkay. Duguan, butas ang dibdib at kinakain. Sa ibabaw nito, isang nilalang na may pakpak ng paniki. Nakalutang sa ere. Wala na ang ibang bahagi ng katawan nito. Ang ulo, buhok at muka ay si Tessa. Nakatitig siya sa akin habang dinidilaan ang natitirang laman ng katawan ng biktima. Julius, sabi niya, gamit ang boses niya. Tunay pa rin, malambing pa rin. Diyos ko! Napaatras ako. Gusto kong tumakbo. Gusto kong sumigaw. Pero natigilan ako. Si Tessa ang manananggal. Ang taong gusto kong pakasalan balang araw ay isa palang halimaw. Lumipad siya palayo. Matapos na may mga lalaking sumigaw at nagsaboy ng asin. Umatras siya. Sumirit sa hangin. Iniwan niya ang kalahati ng katawan sa kung saan man siya nagsimulang lumipad. Albularyo! Hanapin ang katawan! Sunugin bago magbukang liwayway! Nagkagulo ang mga tao. Ang ilan, umalis na ng probinsya. Sakay ng tricycle. Kahit walang ilaw. Ang iba, nanalangin. Ako, hindi ko alam ang gagawin. Nanginginig pa rin ako. Pero may naalala ko. Isang gabi, bago pa ang lahat ng ito, nagkwento si Tessa tungkol sa isang lumang kuweba sa likod ng kapilya. Tahimik doon, walang istorbo. Doon ko gustong magmuni-muni. Sa ilalim ng gabi, naglakad ako patungo sa lugar na iyon. Hawak ko ang itak ng aking lolo. Yaring matibay. May ukit na mga dasal sa hawakan. Habang papalapit ako, naramdaman kong lamig. Iba ito sa hangin ng gabi. Lamig na tila may kaluluwa. At doon ko nakita, nakatayo sa tabi ng isang bato, ang ibabang bahagi ng katawan ni Tessa.
Suot pa rin ang palda niya. Lumapit ako dahan-dahan. Hawak ko ang itak. Nanginginig ang mga daliri. Sabay tulo ng mga luha ko. Hindi ko alam kung paano pero dumapo siya sa harapan ko. Nakalutang pa rin. Nanlalambot. Wala na akong oras. Pag sumikat ang araw at buhay pa ako, kakain ako ng mga bata. Julius, baka ng kapatid mo, baka ng pinsan mo, o baka naman inaanak mo. Ayoko na, Julius. Tessa, Patayin mo na ako. Sige na, patayin mo na ako, Julius. Umiiyak siya habang nakalutang sa ere. Ngunit ang mukha niya ay mukha ng taong pagod na. Hindi halimaw, hindi aswang. Tao, babae. Babaeng mahal ko. Hindi ko ito ginusto. Minana ko ito sa nanay ko. Tuwing Semana Santa bumabalik ang uhaw. Ilang taon ko nang nilalabanan nito pero ngayong taon, mas malakas ang tawag. Lumuhod ako. Hindi ko siya matignan sa mga mata. Nais ko siyang yakapin pero natatakot ako. Bakit hindi mo sinabi? Dahil alam kong papatayin mo ako. Dahil gusto kong maramdaman kahit isang beses na normal ako. Kaya sumama ako sa iyo. Kaya ako tinanggap ang mga bulaklak mo. Gusto kong maramdaman kung paano magmahal. Kahit sandali lang, Julius. Sumikat na ang unang sinag ng araw, kaya't napasinghap siya. Bilis, Julius, bago pa bumalik ang katawan ko. Kapag nagtugtong muli ito, hindi na ako mapipigilan. Pero Tessa, Julius, pakiusap. Hindi ko kaya. Tessa, mahal na mahal kita. Hindi ko kayang paslangin ka. Pues, kayanin mo, Julius. Pero kung talagang mahal mo ko, susundin mo ang hinihiling ko. Mahal din kita, Julius, pero kailangan patayin mo na ako. Tumulo ang mga luha ko, pero hindi na ako nagdalawang isip pa. Pagbagsak niya sa lupa, bumalik ang anyo niyang tao. Si Tessa nawala ng pakpak. Payapa ang mukha niya na para bang siya'y mahimbing na natutulog. Lumuhod ako. Patawad, Tessa. Mahal na mahal kita. Nang lubusang sumikat ang araw, narinig ko na ang mga kampana ng simbahan. Tumigil na ang mga sigawan. Ang mga tao'y nagsimula ng lumabas. Ligtas na ang baryo. Pero sa loob ko, may bahagi na ng sarili kong hindi na muling mabubuo.